Balik ako din sa church in Don Marcelino. Amen. Sitio Punalong. Amen. Amen. Last akong ato, wala ko na yung bumbong. Ngayon, nakuyawan ko brad, kayo, imbis, nasa siminto itaw, luplak, imbis, kabilya ang ibutang sa ito nga, kawayan, yung ibutang, pero okay rin no, kawayan. Salamat sa Ginoo. So, Amen. nasa mga to, 2020, ayun, 2026 na maroon, so, 6 years po mga ison. Salamat sa Ginoo. Usa ka pangutana, kumusta man mo mga ison? Amen. Amen. Ingon na itong kanta, Iglesia, mahimayaon o bahin gayon kita. Iyon sa mga ito, pagkahimong bahin mga ison. Kumanta, nidawat sa Ginoo, nituo sa Ginoo, nidawat sa Ginoo. Doon na tayo nadawat nga Diyos tong kinabuhi. Ingon mo 1:16 nga, bisay kinsa nga motuo ni Ginoong Hesus, dili na malaglag. Amen. Dili makadawat o kinabuhi dayon. Amen. Kita tanan karon, nagkatindog ta doon na tayo Diyos nong kinabuhi. Kana nga kinabuhi, mo ay inyong kumol sa lawas si Kristo mga ison. Amen. Dayon kana nga lawas si Kristo, usa siya aspeto sa iglesia. Kita karon nato tanan sa iglesia. Kay isa ka iglesia sa Mateo 16:18, Universal Church siya, dayon mapadayag ni siya sa matag lungsod o syudad. Ang Don Marcelino, lungsod man siya manang dunay church in Don Marcelino. Ang iglesia mga ison wala lang sa syudad, kundi naa sa tibuok kalibutan ay mayag matutuo mga ison. Ang iglesia wala lang sa Negros, wala lang sa Del Baguio, pati diri sa iyong lugar dunay iglesia. Nya kanang iglesia mga ison, kung mato ka sa Book of Revelation, sa katapusang libro sa Biblia, gitawag na siya bulawang tangkawan. Amen. Kung doon na daw iglesia sa usa ka dapit nagpasabot na kanang dapita dunay kahayag mga igsoon. Exact opposite na kung atong balihon, kung walay iglesia nang dapita, kanang dapita infierno nang dapita. Pero dahil ko na Ginoo. Ngit-ngit pasalkitran, pero dahil ko na Ginoo mga igsoon. Amen. Dunay mga tao nga ito sa Ginoo dinhi. Dunay mga tao nga nakadawat sa Dios nung kinabuhi. Busa kini dapita kahayag ni atubangan sa Ginoo. Kahayag ni atubangan, kahayag ni kung magtanaw ang mga dili magtotoo mga igsoon. Amen. Pero dili lang ta muundang niya ang atong morning revival giingnan ta nga si Daniel nagampo siya katulo sa isa ka adlaw nga inabrihan na yung bintana nakatubang sa Jerusalem. Kita mga igsoon, kapila ta mampo sa usa ka adlaw. Katulo. Nagbasa ko ganina akong ginan akong gagalingan lupin si Daniel katuluran mampo ako nga. Ingon si Marilyn mga igsoon. Ang pinakamubo daw nga pagampo unsa man mao ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Kamo, kapila mo motawag sa ngalan sa Ginoo sa adlaw. Naslayo na 20 kayo. Lupin si Daniel pero ang mga igsoon nalay nakabisa si Daniel. Bisan katulong siya mampo sa kadlaw. Nag-ampo siya sa balaang dapit, balaang syudad o balaang templo. Nakabasa ko sa morning revival karon. Nagpasabuti ay ang balaang yuta nga nagtimaan ni Kristo. Apahat nato ang balaang syudad nga nagtimaan sa kinariyan sa Dios o sa balaang syudad nga balaang yuta Kristo nagtimaan ni Kristo nga atong pahat. Balaang syudad nagtimaan sa kinariyan sa Dios magsamot sa administration sa iglesia. Dayon ang balaang templo nga nagtimaan sa balay sa Dios nga mao ang iglesia. Okay na unta kay kadaghan man tawag sa ngalan sa Ginoo. Pero sagad daw atong mga pag-ampo paingon ra sa atong kaugalingon. Gamay ra sa atong mga pag-ampo nga alang sa interes sa Dios. Brad Silvio, unsa kadlaw inyong prayer meeting? Ngayon, unsa kadlaw inyong prayer meeting? Huwebes, praise the Lord. Sagad mga igsoon sa atong personal nga pag-ampo. Personal ra, ngayon ta, Lord. Kaya ko ani, Lord, gusto ko mag-eskwela. Lord, gusto ko mag-video. Lord, gusto ko ana. Gamay ra nga porsyento mga igsoon
pag-ampo ta alang sa interes sa Dios. Sayang, hindi na ta si Daniel. Pero mao lagi. Although katulora siya pero ang iyang pag-ampo alang sa interes sa Dios. Ingnan ta mga igsoon karon nga ang atong pag-ampo unta mahimo gyung alang sa interes sa Dios mga igsoon. Ang iglesia lang po, ang iglesia mga igsoon dili lang taman sa attendance lang. Ang iglesia mga igsoon, especially mga brothers, aron mo lambo yung si Brother Lee, aron mo lambo ang sa iglesia, aron mo advance, increase yung gingan nga kinahanglan ang sa iglesia una dunay administration. Ang usa ka lungsod mga igsoon og walay mayor, gubot pas lupot. Og walay mga deputy authority niya, gubot pas lupot. Dayon og napoy mayor, di po kabalo musulti. Wala po'y nabalang balaod. Wala kaya po'y ayo. Manang aron daw yung si Brother Lee. Aron daw mo dako ang iglesia, mo advance ang iglesia. Ang iglesia kinakinalag duha ka butang. Una ang butang administration. So, sa side sa administration mga igsoon, dinili sa mga brothers. Una, ang utala ko kayo na brad kung saan lawa niyang fellowship. Kung wala yung fellowship mga igsoon sa mga nanguna, wag yung may tabong buhat sa iglesia. Amen. Questionably o naay buhat, ayon wala yung fellowship. Manang naay fellowship sa mga nangakong mga igsoon, brothers. Aron doon ay buhat ang iglesia. Dayon, sa laing bahay na po, doon ay administration na kinahanglan o pagpangalagad sa pulong. Kani kitang tanan mga igsoon na kinahanglan o pagpangalagad sa pulong. Sa administration, brothers na pero kani sa ministry of the word na kinahanglan tang tanan mutuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagkalasig unta mga igsoon dili lang lugwa sa pulong atong nadumog kundi unta sa pulong nga atong napahimuslan diha sa Ginoo, diha sa iyang pulong. Amen. So, may nungdanon kayo nga mga young people, kita nga sunod na henerasyon, maninood kita sa atong pag-eskwela. Kay kung dili ta maninood karon, maglisod pud ang Ginoo unya sa iyang paggamit. Kung malangan ang Ginoo, dili na lang kay ta mo tanaw sa atong mga magulang, kay tigulang naman sila. So kita nga mga nagsunod, amen? Maninood ta sa itong pag-eskwela. Although na ako ginang kalisod, si Aljen ganun nag-eskwela, working man pero ang tuson na itong kalisod, kay likod na itong kalisod. Sa atong pag-eskwela ba, paiti kayo, dalan, lisod kapiki po ng pamarta, pero mga yung tag-giyas, Ginoo. Unahon na itong ampo, itong interes sa Diyos, dayon, ikaw mag-ampo. At wala po, ino na itong Ginoo, ang akong pag-eskwela, alang sa pagtigayon sa Diyos. The Lord. Amen. So, kung kitang tanan, muduol sa pulong sa Ginoo, ingon sa semi-annual training mga igsoon. Giingnan mong nga wata sa ministry, pero ay mong sa semi-annual training, ingon dito nga, the more, the more na to enjoy ang pulong sa Ginoo, the content of the church life, ang sunod sa itong iglesyanong kinabuhi, nagdepende sa atong pagpahimulos sa Ginoo. Gusto ang Diyos mga igsoon, kauno na to siya. Wala nang gisgutan sa laing sikta, pero sa kayuli sa Ginoo, gusto sa Diyos, kauno na to siya. Asa na to siya makaon? Ingon ng Mateo 4:4 nga, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi sa matag pulo na magagula sa bakbak. Karon daw mga young people, kung di mo mga eskwela, siguro makabasa man mo sa pulong sa Ginoo, pero mag-focus mo mong bibi. Ngayon, piki po ang inabuhi. Di wala ay trabaho mo yun. So kung dili maplastar ang kinabuhi, magliso yung kagpahingulo sa Ginoo kay mata pa lang nimo. Una-una nakag sa imong ipalit ani, panginahanglan nimo ani.
So, mga young people, o mahimo lang, musunod gyud ta sa tingwa sa tong Ginoo nga before unta ta musulod sa kaminyon, ano sige ikasta ang atong human living mga igsoon. Pero akong punto, kinahanglan muduol ta sa pulong sa Ginoo. Ang administration naa sa mga brothers, pero sa ministry of the word, pagpangalagad sa pulong naa natong kung maunsa ang atong iglesihanong kinabuhi kani ato ano taga tuwa kailangan mi karon pero niglakaw na mo inyo man maunsa ang iglesia sa Don Marcelino, maunsa ang church in Don Marcelino, manubag mong tanan mga igsoon. Dili ang mga taga-laing lokal kung dili kung kinsa ang namuyo nini nagtukaw nini nga dapit mao gyud responsible kanang responsable ana nga dapit mga igsoon. Kung maunsa ang mahitabo sa itong iglesia, kinabuhi, nagdepende sa atong pagpahimulos. Kung dato ang atong pagpahimulos sa Ginoo, dato po ang atong iglesihanong kinabuhi. Manang sa semi-annual training nga gipaunahan o giminsahian sa mga blending brothers sa message 5 dunay kahoy sa kinabuhi. Ang Genesis mga igsoon chapter 2, makita na to nga dunay kahoy sa kinabuhi. Ang tao gibutang atubangan sa kahoy sa kinabuhi. Si Adan mga igsoon gibutang atubangan sa kahoy sa kinabuhi. Unsa man to mga igsoon, aron ba maghikop? Tanaw na tong kahoy sa kinabuhi. Unsa may dapat buhaton sa tao? Be, mga young people. Gibutang atubangan, gibutang sa Garden of Eden si Adan. Human siya buhata sa Dios. Sa unsa may purpose, unsa may buyo? Aron kung doon ay pagkaon, so na tanaw na ito mga igsoon na isa aron mukaon, gusto sa Diyos mukaon. Amin mga igsoon, dili gusto sa Diyos nga mubuhat o daghang butang para niya. Gusto niya una, batay niya una, wala na mong sagot na dili na mubuhat o para sa Diyos. Gusto niya una nga mukaon ta sa kahoy sa kinabuhi. Kanang kahoy, itong ginamakaon. Kanang itong bunga sa kahoy sa kinabuhi, atong kaunon. Dahil kaya kahoya mga igsoon, ingon ang John 15 nga, I am the vine, ingon siya, ako ang punungan sa paras. Sige nung Isus ingon. Dahil kamo ang mga sanga. Dahil ingon mo siya sa John nga, I am the light. Sa nagpasabot kining kahoy sa kinabuhi, mao si Ginoong Hesus mismo. Ang atong gidawat nga Diyos nung kinabuhi. Amen mga igsoon, na kinahanglan na siya maintenance. Ang atong tawanong kinabuhi, ramatay tawanong kinabuhi no? Buhi kumanta, kinahanglan mong kaon. So kaning Diyos nung kinabuhi na to, na kinahanglan po siya maintenance. Ang maintenance, kita mo ganang magsakit na mga igsoon. Di ba na ay maintenance katambal? Inom ka? Pero sa dili pa na, kanang atong kinabuhi na to, inalang tao kaon, hindi mata, makape, mamahaw, so lang, dinalaan sa mamahaw, right? Basta, mukaon, maniod to, maniyapon. Ang atong espiritualong kinabuhi, mga igsoon, kumusta man? Ato ba ang bipakaon? Amen. So, namin din karon aron ma-remind ta. Madasig ta pag-usab nga di ay ang atong sulod, ang atong espiritu nag-contain siya. Nasa sulod na Diyos nung kinabuhi. Kaya nga Diyos nung kinabuhi mo ay realidad sa itong iglesia nung kinabuhi. Kaya nga Diyos nung kinabuhi kinahanglan at imanon. Ang Kristo atong ginawat siya ang kinabuhi. Dahil kining Kristo sangka po siya sa kinabuhi. O sa Tagalog pa, wala ka nang hanap-hanapin pa. Pero mo lagi, o sige na magagampo sa Ginoo, murag usay wala na kay ampo. Diba? Nasisting mo nang sige ampo. Munang dunay pulong sa Ginoo, dunay morning revival. Okay, taas kamot daw mga igsoon, ginsay na morning revival. Ina niyo? Say na morning revival. Masuta ko yan, pero taas daw kamot mga igsoon, ginsay na morning revival. Oh Lord. Dayon, ginsay na Biblia, Biblia na. So, dayon, kanang hymn. Sa may na hymn mga igsoon.
So natay siguro mga lawito, natay pagulunan. Kani mga isod, paagi na ni siya aron batunan nato ang mas mabatunan, batunan na nato Ginoo. Mas mabatunan pa nato ang Ginoo pinaagi sa iyang pulong. So siguro sa mga young people, namatay cellphone no. Kana sa atong cellphone pwede na madawnuran og mga Bible, madawnuran og mga ministry books, madawnuran og mga kanta aron ang atong church life, ang atong iglesia kinabuhi mahimong dato mga igsoon. So salamat sa Ginoo. Sa inadlaw na itong pagkinabuhi, dili ginato kalimtan nga dunay Diyos sa atong sulod, dunay kinabuhi sa atong sulod nga dili lang ta puro tawhanong pakibisog, tawhanong kinabuhi or personal nga interes sa atong atimanon, kundi bisan pa ang atong Diyos kong kinabuhi mga iso. So, dagan nami, buhay na ito ni Brad Ili.